Sa kadami-dami naman natin ng problema, yung fund control issue, no? Na trilyones na yung problema natin, yung pang SALN ni VP Sara yung uunahin niya. Para may problema ata tayo dito. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat at ito panibagong vlog na naman sa mga nangyayari ngayon, no. Nakikiramay po tayo sa Davao Oriental na nagkaroon po ng 7.6 na lindol, no. Magnitude ng lindol. At kasalukuyan ay nag-a-update po ang mga balita patungkol dyan, no? Kaya mag-ingat-ingat po kayo dyan sa mga kapatid, kababayan natin dyan sa Davao Oriental, no? Sa Davao City rin, no? Meron mga videos doon na nagkaroon po ng mga pagpapanik ng mga tao. Okay? So, ingat-ingat po tayo, no? I-update natin kayo pag ano yung balita doon, no? Kung gaano kalala po yung lindol na yan, kung gaya ba po ng nangyari sa Cebu. Okay? So as usual, kung tayo po in every local government, kung tayo po ay magtulungan po tayo. Let me remind everyone na hindi po ito panahon ng pamumulitika. Kung kailangan po tayong tumulong, ay tumulong po tayo. Okay? Ito, pag-usapan natin itong una na pumutok itong balita na ito at marami po sa ating mga DDS na mga kasamahan natin, yung ating mga viewers at mga audience ay nadismaya po dito sa balita patungkol po sa update ni Tatay Digong dyan sa ICC. Okay, mamaya ipapakita ko yan, no? At ito, pag-usapan din natin itong si Bongbong Marcos, medyong parang nag-hallucinate na yata. Kasi kung ano-ano na yung mga bumubulong sa kanya, no? Pati yung tatay niya na patay na ay kinakausap raw siya. Mamaya. At si Kiko Barzaga naman ay nag-react po patungkol dito. Pati si Rowena Guanzo nag-react dahil parang iba na talaga yung utak ni Bongbong Marcos ngayon . Hindi ko talaga maunawaan itong taong to . Mamaya pag-usapan natin yan kung ano yung mga pumapasok sa isip niya. Ito rin, pag-usapan natin ang Malacanang ay nagkomento na rin patungkol po sa kalagayan ni Zaldico. At halatang halata po dito na unfair po ang treatment ng Malacanang, no? Kapag kaalyado ng Pangulong Marcos ay parang hindi po masyadong ginigipit, di ba? Pero kung kaaway ka ng administrasyon, walang isang oras, no? Nandun na si Torre. Uhulihin ka na kaagad. Mamaya pag-usapan din natin yan. Sobrang sablay si Auntie Claire dyan . Ito, si House Speaker Boji D ay hindi niya in-expect itong ginawa ni Kiko Barzaga. Alamin mamaya kung anong ginawa ni Kiko Barzaga. At ito si Vince Dizon, no, ng bagong DPWH Secretary ay sobrang dismayado po dito sa nangyari nga na mga imbestiga nila sa ICI. Okay? At nafe-feel ko yung nararamdaman nitong si Vince Dizon, no? Kasi kilala natin siya na he is very passionate na matuklasan kung sino talaga ang mastermind dito, at they are very passionate about kung may makikita silang mga ebidensya patungkol dito. Bakit ko ba nasabing dismayado siya? Mamaya alamin natin yan. Okay? At last but not the least ay pakikinggan po natin itong interview ni Attorney Torion patungkol po dito sa kaso laban kay Remulla, na binanggit niya dito na active pa naman ang kaso ni Remulla. Okay, so yun po ang ating topic ngayon. Maganda ito kasi po ay updates sa kung saan
Wala na talaga ang gobyerno natin. Sirang-sira na ang mga galaw ng gobyerno. Okay? So, bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong pumutok na balita ngayon. Itong update kay Tatay Digong. Pinalita ito ng Politico page. The International Criminal Court o the ICC has denied former President Rodrigo Duterte's request for interim release, stressing that his detention pending his trial for his alleged crimes against humanity remains necessary. Ayan. ICC junks Duterte's release bid, flags VP Sara's jail break remark. Okay. Kung maalala po natin, bago ito binalita, nagpalabas ng statement si Trillanes, no? Na sinabi ni Trillanes na ang mga taga-ICC, hindi yan i-grant yung interim release ni Duterte. At pagkatapos ng statement na yun, pumutok itong balita nito. Na-analyze ko yun eh. Sabi ko, ito talagang si Trillanes, no? Duda ako rito ha. This is my own analysis. Pwede akong magkamali dito, but this is my own opinion. Sa pagpunta niya doon sa ICC. Yung pagpunta niya doon sa ICC ay hindi po yun maganda. Kasi duda ako doon na siya ang isa sa mga tao na nag-e-impluwensya at sinisiraan itong si Digong, no? Na nakaka-impluwensya na hindi po mag-grant yung interim release ni Duterte. Well, kung sasabihin ng taong bayan at ibang mga supporters ng Duterte ay nagtagumpay itong ginagawa ni Trillanes doon sa ICC. Well, let us say nagtagumpay si Trillanes. But ito pa naman ay hindi pa tapos because kailangan man ay patunayan sa korte itong mga kalaban ni Duterte ang kanilang mga ebidensya. Ang sa akin lang dito, matanda na yung tao. Di ba? Matanda na si Tatay Digong. Kaya nga, nababanggit pa ng mga ibang mga nakuha tayong information. VP Sara, sinabi na makailang beses na natumba si Duterte sa loob ng kanyang detention. Kasi matanda na, no, walang makapagbantay sa kanya 24 hours sa kanyang detention, na napiligro po yung delikado ang kalagayan ni Tatay doon sa detention. So anong ibig sabihin dito, no? Kung hahayaan lang ng mga taga-ICC na ganun po ang kalagayan ni Tatay Digong, malaki po ang tsansa na merong mangyari kay Tatay Digong sa loob ng detention cell. Ako inunahan ko na ang analysis na ito. Kung merong mangyari na masama kay Tatay Digong at hindi niya matuloy itong kasong ito kasi nga merong nangyari, malalagot at malalagot talaga itong ICC. Sila talaga ang mabiblame dito. Kaya nga
Maraming mga bansa na ayaw na makipagmiyembro dito sa ICC na ito kasi nagagawa lang na napupolitika. Gagamitin sa politika. Kaya yan ang kinatakot ko no? Ang ICC po, kahit i-grant mo na lang ang request na ito na magpa-interim release si Tatay Digong, that is an act of kung papayagan nyo, humanitarian. Bakit ko ba nasabing humanitarian? Kung talagang itong matino, itong ICC na ito, mas inuuna nila ang kalagayan ng isang human, ika nga. 'Di ba? This man is 80 years old. 82, 83, it's 80 years old and mahina na ang katawan. May dinaramdam pa. Kung i-imaginein mo ang ICC, that is so cruel of you na yun po ang gagawin nyo sa isang tao. Hindi naman niya tinatakasan ang kasong ito. Diba? If para dito kay Trillanes nagtagumpay siya, no? Sa kanyang pag-impluwensya doon sa ICC. Well, nagtagumpay ka nga Trillanes, but you will never be loved by the Filipino people kagaya rin ni Bongbong Marcos. Akala nyo sa ginagawa ninyo ay hero na kayo? Sa Hindi. You will always be remembered as the villain of the Dutertes, Trillanes. Imagine, hindi ka na nga nanalo sa sarili mong lugar That's something, no? Na you have to ask yourselves na matino pa ba yung ginagawa ko? Okay. Dahil po ay nirerespeto natin ang desisyon ng ICC, so let's move forward. Tanggapin natin na ganito po talaga ang sinapit ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, and that will always be the best president na aming sasabihin. Okay? Kayo mag-comment, mag-react po kayo dito sa balita na yan. Ito, punta tayo sa next. Hindi naman ito magkaganito si Tatay Digong kung hindi dahil dito sa bangag na ito Ito, binalita ito ng Archlight. Maraming nagbabalita dito pero ito lang yung pinili natin. Ayon sa Pangulo, gusto niyang malaman kung tama o mali ang kanyang mga ginagawa bilang leader ng bansa. No idea siya? Oo nga Si Marcos Jr. raw ay minumulto sa loob ng Malacanang ng kanyang ama. Sabi niya, sometimes I hear in the back of my mind my father saying, mahirap Parang naririnig ko, parang naririnig niya na binubulong-bulungan siya ng tatay niya at yung mga kasamahan ng tatay niya. Yun ang pinakalat niya Sabi pa ni Rowena Guanzon, si Rowena Guanzon ang sasabi dyan Iba talaga ang tama nitong taong to. Ang tanong dito, ikaw ba po, Bongbong Marcos, ay naghahalucinate na? Maraming nagtatanong, hallucination na ba yung nangyari sa'yo? Wag kasi yung sir, wag kasi yung nasosobrahan na tayo ng pagbangag natin dyan. Tabi mo muna yung mga pulburon nyo dyan. Sa totoo lang, Bongbong Marcos, the fact that napasok yan sa isip mo na sinabihan ka na mahirap that only shows na pati yung tatay mo o kung sino man ang pinapaniwalaan mo diyang nagsabi sa'yo, weak ka talaga. Weak ka talaga. Kasi kung ikaw, leader ka ng isang bansa, pati ikaw sinasabi mong nahihirapan ka na, hindi ka na mapagkatiwalaan ng tao.
'Di ba? Sino pa ba ang ikaw, bilang isang Pilipino, gugustuhin mo ba ang isang leader na yun sana ang inaasahan natin na itataguyod ang kahirapan ng Pilipinas, na marinig mo sa kanya na mahirap ano? 'Di ba? Hindi maganda. Actually, ang merong mga Pilipino, mga pobre nating mga kababayan, umaasa lang sa gobyerno, no? Merong ganong mga tao. Umaasa lang sa sa strength ng gobyerno. Pero kung meron tayong presidente na ganito ka-weak, no? Mas lalo tayong madismaya. Mas lalong nawala ng pag-asa ang taong bayan kapag ganyan po ang sasabihin mo. So tama rin naman ang sasabihin nila na BBM resign. You better resign. Yun lang talaga ang pinaka-the best na maipapayo namin sa'yo. Mag-resign ka na. Kung nahihirapan ka na, mag-resign ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Wala namang kaming nakukuha sa inyo. O kung sabihin mo hindi ka korap, wala ka rin nakukuha sa amin. Di ba? You better resign. You better resign, Bongbong Marcos. If ganyan po. Dahil dyan, alam nyo naman, nakaabang si Kiko Barzaga sa iyo. Ito rin naman ang sasabihin ni Kiko. Ayan. Response to a statement made by nag-response na si Kiko Barzaga. Sometimes I hear in the back of my mind, my father, mahirap parang naririnig ko. President Bongbong Marcos. Heto yung reply ni Kiko Barzaga. Ito ang problema namin sa iyo eh. Mas pinakikinggan mo ang multo kaysa taong bayan. Tama eh. Di ba? Alam mo, Bongbong Marcos, ang dami ng mga nagsumisigaw na taong bayan na mag-resign ka na lang. Tumahimik ka na. Hindi maganda yung takbo ng ekonomiya namin. Kung ano-anong mga isinisigaw ng tao, hindi mo pinakikinggan. Masakit isipin na mas pinakikinggan mo pa yung multo. O nag-hallucinate ka. Diba? Ayaw mo kasing makinig sa taong bayan eh. Ayan tuloy. Binabara ka ngayon ni Kiko Barzaga. Diba? Sometimes, Mr. President, be sensitive enough. No? Pakinggan mo naman. Manood ka ng balita. Huwag kang nagpapaniwala dyan kay Castro. Inuuto ka lang yan. Akala mo na sasabihin ni Castro na marami pang nagmamahal sa'yo na taong bayan? Wala na, Mr. President. Ang nagmamahal sa'yo, loyalista na lang. Yung mga dilawan, trahidor yan. Huwag kang magpapaniwala. Dahil ang Malacanang, bakit ko nasabi itong si Bongbong Marcos nasisira lang dito kay Castro. Ito. Si Auntie Claire nagbida-bida na naman sa buhay ng Malacanang. Bida-bida. Anong sinabi niya dito? Passport ni Zaldico. Di pa pwedeng kansilahin. Kasi kaalyado nyo. Pero kung hindi nyo kaalyado, wala na. Wala pang 24 hours, nandyan na si Torre. Alam nyo paano nila dinepensahan itong si Zaldico, ang Malacanang? Sabi dito ni Auntie Claire, hindi pa siya fugitive. Siguro, pag may kaso na at mayroon ng warrant of arrest, saka raw nila kakansilahin itong passport ni Zaldico. Kasi malayang-malaya si Zaldico kung saan-saan siya pumupunta ngayon at iba't ibang bansa. No? Meron pang picture. I'm not so sure kung yun po ay legit, no? Or fake news ba yun. Parang iniiwasan ni Zaldico yung camera. No? So ito rin yung reason nila. Hindi pa raw fugitive. Wala pa raw kaso.
Pero kung si VP Sara na Vice President, kaaway nila sa politika, hanap sila ng hanap. Sablay, di ba? Kasobrahang sablay eh. Sabi pa ni Auntie Claire, mukha namang wala siyang nilabag sa pagkuha niya ng passport. So kung wala itong mga dahilan, hindi ito pwedeng magpa-cancel. So halatang halata ang Malacanang na dinidepensahan nila ang kaalyado nila. Ang tanong ko lang sa Malacanang, hindi ba kayo nahihiya sa ginawa ng taong ito? Hindi ba kayo nahihiya na galit na ang taong bayan dahil sa ginawa ng taong ito? Tapos ganyan kayo magsalita, parang talagang kinakampihan nyo? Di ba? Kaya sabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, kung hindi mo to tatanggalin si Claire Castro, masisira ka talaga. Masisira ka. Sinabi niya ito sa DZBB Super Radio, October 8, 2025. Ayan. Di ba? Kayo nang bahala. Ikaw nang bahala, Bongbong Marcos. It only shows na you are so weak to the point na kailangan mo pa ng spokesperson na ganito, no? PCO, Presidential Communication Officer, na nagagalit rin ng tao, di ba? Dilawan to eh. Ginamit siya ni Bongbong Marcos at ito namang si Auntie Claire, ginamit rin niya si Bongbong Marcos. Di ba? Kasi nakaposisyon siya eh, no? Si Bongbong Marcos, ginamit rin niya na ito, mag-attack dog ito sa akin, magpasipsip ito eh. Pero at the end of the day, Bongbong Marcos, hindi ito loyal sa iyo. Ewan ko na lang. Punta tayo sa next. Dito tayo kay Bojiko. Anong sabi ni House Speaker? Hindi ko po nabalitaan. Hindi ko po nabalitan. Anong nabalitan? Nabalitaan kaya siguro ito. Hindi ko po nabalitaan na mayroon pala siyang planong mag-file ng impeachment ponghain laban sa Pangulo. Kasi tinatanong itong si Boji D patungkol po dito sa ginawa ni Representative Kiko Barzaga na nag-file ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Itong si Boji D, tauhan rin ito ni Martin Romualdez eh. Diba? Atin pong tatandaan yan. Di ko po nabalitaan na mayroon pala siyang planong mag-file ng impeachment ponghain laban sa Pangulo. Sabi ni Boji D, hindi priority ang impeachment ngayon sapagkat ang dami pong nating hinaharap na problema ng ating bansa. Ayan. Yan ang sabi ni Boji D, House Speaker. Ang dami raw, hindi po napapanahon ang pag-file ng impeachment complaint laban dito kay Bongbong Marcos. Okay, na ginawa ni Kiko Barzaga. Ang tanong ko sa iyo, Boji D, kasi sinabi mo, ang dami, hindi pa pwede kasi ang dami pang problema ng ating bansa. What if, Boji D, ang problema ay ang Pangulo? Di ba? So ito na lang talaga ang tanging paraan na ma-impeach itong si Bongbong Marcos kasi siya yung problema ng ating bansa eh. Di ba? Hanggat nandyan po si Bongbong Marcos, ito lang yung sasabihin ko ha, this is my own belief and my own opinion. Hanggat nandyan po si Bongbong Marcos, hindi talaga masosolve ang problema ng korupsyon dyan sa flood control na iniimbestigahan nila ngayon. Hindi talaga yan. Para tayong naglolokohan dito. Paano? Pinsan niya yung si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez at si Zaldico, magkaalyado. Do you think masolve ito? Hindi nga masolve ng Senado. Di ba? Pati itong House of Representatives, hininto na nila ang kanilang investigasyon kasi para lang silang naglokohan eh. Imbestigahan nila ang sarili nila? Di ba?
Ang tanging paraan na lang, ang pag-asa na lang ay itong ICI. Sinong nagbuo ng ICI? Hindi ang Pangulo pa rin. Ay nako. Kaya, ang taong bayan, problema nila itong korupsyon, no? Hindi yan masolve hanggat nandyan pa si Marcos. Yan ang sasabihin ko sa iyo. Kaya nga, umabot na raw yung balita sa Amerika patungkol dito sa massive corruption na nangyari sa Pilipinas. Ano kaya ang epekto nito sa kanila, no? Yan. Binoto natin eh. Di ba? Isa tayo. Isa tayo. Except sa mga hindi talaga bumoto dito kay Bongbong Marcos, ha? We get what we deserve. Hindi kasi tayo naniniwala ni Tatay Digong eh. Sabing weak leader na nga eh. May bagahe. Hindi tayo naniniwala. Ito yung ano natin ngayon. Di ba? So, tama nga si Kiko Barzaga na para sa kanya, mag-file na siya ng impeachment. Kasi ang problema ng Pilipinas ang ating Pangulo. Yun lang, di ba? So, sobra pong sablay itong komentaryo ni Boji D, no? Na hindi priority ang impeachment ngayon. Pero, kung impeachment ni BP Sara, importante. Priority pala. Di ba? Nakakatawa sila. Kasi kung mag-file ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, hindi priority kasi ang daming problema. Pero si BP Sara ang file ng impeachment, priority. Di ba? Nakakatawa eh. Di ba? Problema natin ngayon, corruption. The only way na ma-solve yung corruption na yan, tanggalin yan si Bongbong Marcos. Totoo yan. Tanggalin talaga. Yun na lang talaga. At dahil dyan, sa nangyaring ito, heto na. Heto na. Si Vince Dizon, nagpalabas ng kanyang hinanaing. Sabi niya dito, kung walang mananagot from the top to bottom, pinatutungkulan niya dito yung mga sangkot dito sa flood control parang naglokohan lang tayo. Tama naman si Vince Dizon. Sir, alam mo sir, nahihirapan ka, di ba? Ito, kilala ko itong taong ito si Vince Dizon. Magaling to very passionate. Kitang-kita ko nga sa mga videos na nahihirapan na siya, no? Harap-harapan na nabubuking niya yung mga pinupuntahan niyang mga flood control. At talagang binutata niya doon, talagang ni-real talk niya. Marami talaga. Marami talaga. Pero ngayon, the fact na sinabi niya ito kung walang mananagot from the top. Ang tanong, sino ito mga from the top? Vince Dizon, di ba? Kasi kayo dyan sa ICI, Vince Dizon, hanap kayo ng hanap na, di ba? Sino ang pinaka-mastermind dito? Sino ba talaga ang pasimuno? Kasi kung hindi dahil dyan sa nagpasimuno, wala sana ito lahat na budget na insertions, mga ghost projects, mga substandards, kung in the first place, hindi ito inaprubahan. Di ba? I feel you, Vince Dizon, na mahirap talaga, no? Na para lang tayong naglolokohan dito. Kasi, sila naman, hanap sila ng hanap sinong mastermind. Sino yung mastermind? Ang hirap, no? Nagtatanong ko sa Vince Dizon, ang hirap, no? Kasi, yung mastermind na yan, nasa harap lang ninyo. Sa totoo lang, itong corruption na ito, ang mastermind nito, nakikita lang natin araw-araw. Naririnig natin araw-araw. Ang mastermind nito is nagpapanggap na mabait. Pero siya yung pinaka dahilan bakit nag-i-exist itong korupsyon na ninakaw nila. Di ba? Let us say malinis siya. Malinis siya.
Pero, magkaroon ba ng korupsyon kung hindi niya yan inaprubahan? So kung sasabihin mo ngayon, para tayong naglulukuhan lang kung walang mananagot from top to bottom, naglulukuhan lang tayo. Talaga, tama ka sa sinabi mo, Vince Dizon. Naglulukuhan lang tayo. Niloloko mo lang ang sarili mo, Vince Dizon. Kasi alam mo Alam mo mismo kung sino Ha? Alam mo. Kaharap mo yan araw-araw. Kaharap mo yan Di ba? Siya yung problema. Let us say hindi siya nangungurakot. Pero siya yung problema. Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, para talagang naglolokohan lang tayo. Yes. Philippines now is a joke. Yeah, joke tayo. Bakit joke? Nagtitiis pa tayo sa mga leader natin na alam natin harap-harapan na niloloko na tayo. Di ba? So, joke talaga. Di ba? It's really a joke. Ito, pakinggan natin itong isa ring joke dito, itong pagpasok ni Remulla dyan sa pagiging ombudsman. Kasi marami pang mas karapat dapat sa kanya, pero pinilit talaga. At may reaction po dito ang si Attorney Torion sa kaso laban kay Remulla. Active pa ba? Di ba? Eto, panoorin natin itong interview ni Attorney Torion sa Bilyonaryo News. Okay, ito. Pasok. Uy. Wala man. Ito pala. Meron pong nakabimbing disbarment case laban kay dating Justice Secretary Boying Remulla dahil sa pag-aresto at pagsuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC. Ngayong ombudsman na si Remulla, ano na kaya ang mangyayari sa kasong ito? Makakausap natin ang complainant na si Attorney Israelito Torion. Attorney Torion, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Hi, magandang gabi po, ma'am. Good evening, everyone. All right. Yes, so, first of all, nag-file nga ho kayo ng kaso laban kay Justice Secretary Boying Remulla then, na ngayon po ay ombudsman na. What will happen to that? Magiging moot ho ba yun? No. It will remain pending before the Supreme Court. And as you know, I was not the one who filed it. I was acting as the lawyer of the complainant who happened to be the family of the Duterte. And specifically, it was acting Mayor Sebastian Baste Duterte, who is the private complainant in that case, or who is rather the complainant in that case. And even if he is already the ombudsman now, that case will continue because that appertains to his action as a lawyer. We are attacking his license as a lawyer. Yun po ang mangyayari po dun. Ano ho yung, so basically it's an active case kahit na po ombudsman na si Attorney Boying Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman,
there is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow. And we will definitely file that petition before the Supreme Court. Ano ho yung basihan ng posibleng quo warranto o certiorari laban dito sa pagtalaga? Quo warranto may not be the proper remedy to my mind. No? Of course, that is subject also to a discussion with my fellow lawyers who are handling the case. Because under Rule 66 of the Rules of Court, specifically Section 1 thereof, it mandates that it will be the Office of the Solicitor General who should file the same. Or if not, it would be under Section 5, the person who has a clear legal right of the position. But I don't expect anyone who was not appointed, which was included in the list, no short list, there were 7. I don't think any of the 6 would be willing to file that petition for quo warranto. And I don't think that the Solicitor General likewise under Rule 66 would file that petition. So we have another option. And I believe that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, a petition for certiorari may be appropriate in questioning his being shortlisted by the Judicial and Bar Council. So that would be maybe the tenor of the petition. Ano ho ba para sa kaalaman natin ang petition for certiorari? At bakit ho ito posibleng... Certiorari, sa mga estudyante po ng batas, any branch of the government can be questioned under the expanded concept. Maski executive department yan, supposedly under Rule 65, judicial or quasi-judicial functions lang ang covered. Pero kung ibase mo dito under Article 8, Section 1, expanded na po yung konsepto po ng certiorari. So kung any branch, even the executive department of the government, would commit grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, then it can be subjected to a certiorari proceeding under Article 8, Section 1. Pwede na yan i-question sa Supreme Court. And who is going to be guilty of this grave abuse of discretion? Well, the JBC, including the Ombudsman for issuing the, the clearance, even if we filed a complaint last September 15, and there was an order to undocket the case on September 16, tapos si Acting Ombudsman Vargas perhaps realized that there was a May 5, 2025 memorandum order of then Ombudsman Martires ordering twin docketing of criminal administrative cases. On September 17, he issued a office order which provided for retroactive effect. Tapos 10 days lang, selective pang pagka-undocket kasi yung final ni Secretary Vince Dizon noong September 11 against DPWH officials at meron pang preventive suspension, hindi na undocket. Paano nangyari yun? Yung COA fraud report which was filed on September 7, hindi rin na-undocket. Yung sa amin lang yung in-undocket. So it was a clear abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Pero dalawa po, Attorney Torion, two people, two groups. One would be the acting ombudsman, yung former acting ombudsman, and the JBC. Yes, and the JBC for including him in the shortlist, even if we wrote a letter informing them that we already filed criminal administrative complaints against against Remulla. Against then Justice Secretary Boying Remulla. Yes. So yung petition for certiorari, you plan to file this possibly tomorrow or maybe next week? Depende po yan sa kliyente namin. Okay. Depende po sa kliyente namin. Siya kasi ang mag-decide niyan, hindi po ako. Ang kliyente niyo po si Acting Mayor? Acting Mayor Sebastian Duterte. All right. So it will be up to him. So to be clear, Attorney, ito ho bang pag-file ng mga motion or kaso laban kay Ombudsman Boying Remulla, is it really to prevent him from being chosen as the ombudsman? No, consequence lang po yun. Offshoot lang po yun. Kasi yung pag-kidnap kay Tatay Digong, honestly, the next day noon may mga criminal cases na akong na-prepare, no? At saka admin case. Pero at that time, hindi pa po ready yung Duterte family to file criminal and admin cases, no? But one of them told me, just prepare and we will just decide later on. So, nakahanging lang po yun. And then lately, nag-decide na yung pamilya through
acting Mayor Sebastian Duterte na mag-file na. Kaya final namin yung criminal and admin cases last September 15. And the option to file such criminal administrative cases as well as disbarment cases lies with the family because kidnapping cases has a long prescriptive period under Article 90 of the Revised Penal Code. How long Within is the the 20-year period, pwede nila i-file yan. Sa kanila 20? kasi yun eh. Did you say 20-year period, prescriptive period? 20-year period kung grave offenses po yun. Attorney, any reaction by the family, on behalf of the family, dito po sa pagtalaga kay Boying Remulla as ombudsman? Well, makikita naman doon sa interview ata ni VP Sara, hindi sila masaya. Oo, hindi sila masaya. Yun lang po. And sa mga nagtanong po sa media, kay Ombudsman Boying Remulla, ano yung mga kailangan niyang unahin at least na tingnan dito sa mga binareklamo before the Office of the Ombudsman? There were two that are being mentioned, sir. Care to react. One is the formally issue, and the other one is the confidential funds of Vice President Sara Duterte. Go ahead, Pero sir. ang pagkasabi nga ma'am, yung SALN daw niya ang titingnan kaagad nung first interview niya. Later na lang yung formally. Yung first interview niya, titingnan daw yung yung SALN daw ni VP Sara. Sa kadami-dami naman natin ang problema, yung fund control issue, no? Na trilyones na yung problema natin, yung pang SALN ni VP Sara yung uunahin niya. Para may problema tayo dito. Yung sa formally, well, it may be a legitimate issue. He can go against it because we do not tolerate or condone corruption. If there is indeed corruption dun, imbestigahan niya. Pero sana maging fair siya because under the 1987 Constitution, he is supposedly the protector of the people. No? And he should investigate yung pinakagrabe po na nangyari po dito sa ating bansa. Yung yung flood control issue, dapat doon siya tututok. Kasi yun talaga sana yung mandate niya. Protector siya ng people. Grabe yung nanggawa sa atin na kaguluhan at grabe yung sakit na nararanasan ng mga Pilipino dahil sa continuous na pagbaha. Sana maging fair siya because one of the requirements of an ombudsman is recognize probity and independence. So this is his golden chance to prove that he is in fact independent-minded and that he would go against corrupt people really, and not to make his office as an office of persecution and harassment against the political opponents. Is there any concern that the Office of the Ombudsman under Boying Remulla might not be fair, might not be neutral, or might be even be biased? Meron ho bang ganon? Meron ho bang concern? Ako personally, pwede ako makasabi may concern kasi nangyari yan sa akin sa kaso doon ni Pastor Apollo Sitibuloy Kasi yung sa kaso ni Pastor, medyo masabi mo talaga na kasi na-dismiss na yung kaso, bigla na lang binuhay after nung investigation ni Senator Hontiveros. And pag more than 3 years na yung natutulog, yung petition pa nga, defective pa nga, dapat ma-dismiss yun ordinarily, binuhay niya, and then in less than 1 week, may warrant na si Pastor. Yung MR namin motion for reconsideration hanggang ngayon, hindi niya i-rule, kasi sa tingin namin, kung i-rule niya, pwede na kami mag-certiorari doon sa, sa Court of Appeals, sa alleging grave abuse of discretion on his part. Hindi niya inaksyonan yun hanggang ngayon. So ako personally, I cannot speak for the Duterte family, pero yung yung kanyang action in the past, may concern ako. Last question, Attorney Torion. Last I heard, your client, Pastor Apollo Quiboloy, ay nagkaroon po ng pneumonia at inilabas sa Pasig City Jail and was in a hospital that was not identified. At least I didn't see which hospital that was. Where is he now? Is he back in... He is still in the hospital po kasi medyo mainit talaga din doon sa sa Pasig City Jail. Although mababait yung mga BJMP officers po doon. No, pero wala tayong magawa. Medyo marami masyadong preso doon. Kaya it has really affected the health of my client. And right now, he is
recuperating in the hospital po. And how long has it been? It's been about 3 weeks, huh? I was not able to count exactly, but he is still in the hospital ngayon po. And is he getting better? Pagpunta ko po sa kanya kahapon ba yun or last time, matagal kami nag-usap 2 days ago to be exact, or was it yesterday? Umuubo pa po si Pastor Apollo Sikibuloy, necessitating his continued stay in the hospital. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Israelito. So yun, ayan na meron pang update pa kay Pastor, no? Sana get well soon, Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So ayun na nga, no? May problema talaga yung kay Remulla. Kasi po usapin ito ng bias ba si Remulla o hindi. Alam na po natin 'yan eh. 'Di ba? Doon pa nga na sinabi niya, in example nga ni Attorney Torion, na yung kasong matagal nang na-dismiss, binuhay pa. So ngayon, talagang aantayin natin itong galaw ni Remulla patungkol po dito kay VP Sara, yung sa SALN, tapos itong Farmally. Yan ang uunahin niya eh. Nakakatawa nga. 'Di ba? Sabi pa nga ni Torion, Attorney Torion, na may problema tayo. Trilyon po ang problema ng flood control. Bakit hindi niya yun ang uunahin? Di ba? Sobrang sablay Remulla. So, ayun po, no? Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at anong masasabi nyo dito sa mga pangyayaring ito. Mag-comment lang, usap-usap tayo sa comment section. Paki-like at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan sa YouTube. Okay? Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.